Hi guys, for today's video, ayan, isi-share ko lang sa inyo yung aming bagong paninda. Tuwing hapon, ayan, dinagdagan na nga namin yung aming paninda bukod sa fishball kikiam, mga tuhog-tuhog. So, tuhog-tuhog din naman to, pero ready na nakatuhog na, ayan. So, ito nga ang aming ihaw-ihaw. Ayan, so ang ginagawa ko dito ay nagtutusok ng isaw ng manok. Ayan. So, habang ginagawa ko yan, nagdadaldal ako dyan. Hindi ko na alam kung ano mga pinagsasabi ko dyan. Yan, dahil inano ko nga lang to guys, binoise over ko na nga lang dahil may sound sa paligid. So, mas maganda na yung mag-voice over na tayo dahil since uso naman ngayon ang voice over. Ayan. So, practicein natin to guys. So, ayan nga yung aming halagang 5 pisong isaw ng manok. Yan, gustong-gusto ng ating mga neighbors yan. Dahil bukod sa mura na masarap pa yung aming sausawan. Sure! Ayan, oo, mura na nga yan kasi tingnan nyo naman ang ano ng aking pagkakagawa. Ang dami or ang laki. Kung ano man yung gusto nyong itawag dyan sa size na yan. Pero sa iba kasi halos mabibilang mo na lang yung ano niyan, yung pagkakatuhog. Yan. Pero sa akin kasi basta kumita lang ng konti, okay na yun. Ayan, o, tingnan mo, o. Ayan, ganyan kalaki o karami yung aking 5 piso. So, nagtutuhog na lang ako dyan guys, pero meron nang naka-display sa labas na mga paninda. Ayan, sa labas namin siya, dinidisplay, syempre, hindi pwede sa loob. Sa loob ng tindahan kami mag-ihaw-ihaw. Kung natatandaan nyo, meron kaming nego cart. Ayun, doon namin siya pinuwesto. Ayan, doon namin siya pinuwesto kasi nga, kailangan din namin lagyan ng, sabi kasi, lagyan ng yung nego cart na galing nga sa aming mayor and congresswoman at sa DOLE na kailangan ginagamit since hindi na nga namin siya magamit, nalagyan ng mga fishball or kung ano man yung mga noon ng paninda kasama na paninda nung binigay sa amin yung nego card na yun. Dahil nga may pwesto naman kami, bago pa man sila magbigay sa amin is may pwesto na kami sa mismong tindahan namin. So, ang hirap naman kung everyday kami maglalabas-pasok ng kalan, di ba? Hindi naman pwedeng iiwan namin sa labas ang gamit namin na mga kalan dahil syempre, yun ay takaw yun naman sa sa kuha or nakaw, diba? So, yun na nga. So, nag-isip na lang ako ng pwedeng ilagay doon at ito na nga yung aming ihaw-ihaw. Ayan, ayan na nga yung aming doon, ipinuwesto. So, medyo magawa lang siya guys, no? Kasi nga, matrabaho talaga siya dahil everyday kang mamamalengke and then, yung paglilinis lang guys, sorry, yung paglilinis lang neto guys, talagang, tiyagaan lang. Dahil kailangan kasi malinis yan dahil lamang loob yan ng manok at ng baboy. Ayan. So, meron tayong dyan, isaw ng manok, isaw ng baboy, tenga ng baboy, dugo, and then barbecue. Ayan. So, yung paa and then ulo ng manok ay nag-try ako pero hindi siya masyadong mabenta. Ayun. Hindi siya ganun kabenta unlike sa mga isaw and dugo. Ayan. So, tsaka mura lang yung ating benta sa mga kaya medyo mabenta rin tayo, no? Hindi kasi tayo masyadong sa pagpepresyo. Ayoko kasi, siyempre tamang lang tayo, masang presyo lang. Huwag tayong pang kasi nga siyempre para mabenta rin. Mas okay nang mabenta nang may konting tubo kesa naman masira siya nang wala ka pang tinubo, diba? Tas nalugi ka pa sa pinangpuhunan mo.
So, hindi kami nag-aano sa malaking tubo guys, sa malaki yung kita. Siyempre, step by step naman tayo sa ano, 'di ba? Hindi naman lahat ng negosyo ay yayaman ka agad or magki-click agad, 'di ba? Siyempre, mag-aano muna yan sa ups and down. So, yun lang ang aking ano. So, ngayon ang inaano ko nga dyan ngayon ay yung barbecue na. Ayan. Na-marinate ko na yan. Yung marinate ko niyan, guys, sobrang dali lang, no? Hindi siya pang 24 hours. Kaya medyo nag-struggle pa ako sa pagtusok-tusok niyan, no? Ayan, dahil taba nga yung tinutusok ko dyan or tinutuhog. Ayan, medyo hindi pa siya well marinated. Ayan. So, medyo ano tayo, hirap sa pagtuhog ng taba. Ayan. Iba kasi pagka nababad na sa pagkakamarinate, medyo malambot na siya. At yung gamit ko nga dyan, yung regular ano lang siya, baboy. Well, hindi na ako nag-ano ng part kung kasim or basta ganon. Basta baboy, binibili ko lang. Yun lang. So, parang pagkakalam ko mas merong magandang part ng baboy na pang barbecue talaga. So, 15 pesos ang benta ko nga pala sa barbecue guys. Pero sulit naman sila guys. Dahil tulad nga na sinabi ko, gusto ko yung mga customer is masasatisfied sa binili nila. Ayoko naman nung parang mabibitin sila. Yun. Tapos may konting tubo tayo. Oo, ganun talaga ang ating pagninegosyo. Pamigay, char. Hindi, sabi nga kasi nung mga nakapaligid sa amin, ang nga namin daw ay pamigay. Hindi naman. Siyempre may tinutubo rin naman tayo dyan. Pero, ayun, kahit nga yung partner ko, ang raw nang gawa ko sa barbecue, malaki. So, nagtanong ako doon sa may pinapasukan kong kantin kung magkano yung barbecue nila. 25 pesos daw. Pero mas, maliit lang, tsaka puro laman. Walang taba. Puro laman. Tapos medyo siya. Pero, naman siya, sakto lang yung niya. Kasi, ang ko naman doon is, hindi mo siya pwedeng i-compare dahil matao doon. Matao, may kumbaga, yun nga, kantin yun, syempre. Tatauhin talaga siya. Unlike sa lugar namin, no? Ayan, ganyan siya. Ayan ang aking barbecue. Masusulit ka dyan, guys. As in, super. Ako na nagsasabi. Yan, medyo dinadagdagan ko pa yan pag may mga sobra-sobra pang maliliit. Kasi para medyo masiksik. Ayan lang. So, ilang ang gawa ko pagka sa hapon, pag sa umaga, ang ginagawa ko, naglilinis, piniprepare ko, pinapakuluan ko lahat ng mga isaw, dugo, lahat yan. Tenga ng baboy, pinapakuluan ko, niluluto ko muna yan sa umaga. Pagkatapos, pagdating ng hapon, tapos namin mananghalian, ayan, piniprepare naman namin yung pwesto, tapos ako naman ay nagtutuhog-tuhog na. Ayun. So, everyday fresh yan. Everyday na, gawain ko yan, mula nung nag-iihaw-ihaw ako. And then, everyday din yung palengke. Hindi kasi ako bumibili ng